Kanina yung binasa ni Kuya Daniel, 1 John. Hindi yung binanggit yung 1 John 3, 16, 17, and 18. Ngayon naman, sa John 3:16. Babasahin ko John 3:16. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito yung mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito. Pinamagatan ko itong relationship goals. Anong status? Kapag sabing status, kalagayan, katayuan, estado mo ngayon. Anong status mo ngayon? Ikaw ba ay single? Ikaw ba ay in a relationship? Ikaw ba ay married? Ikaw ba ay nasa it's complicated? Ikaw ba ay nasa no label? Ikaw ba ay isang widow? Balo, byuda, byudo? O ikaw ay nasa separated? Single. Pag sinabing single, walang karelasyon. Yan, nakakarinig yung mga kabataan. Yan. Talaga ba? Naturo ka talaga Single, walang karelasyon. O sabihin natin kapag sinabing single, kagagaling lang sa break-up or moving on. Yan. Ano ba sa Tagalog yung moving on? Sige na, mga kabataan. Ano sa Tagalog ang moving on? Mas masarap pakinggan sa English, di ba, moving on. Mas ano siya, mas, ano ba, mas nakaka-intriga pag moving. Ano sa Tagalog ang moving on? Sige na. Hindi na nakakaalam. Ha? Tama si Ate Carla, umusad. Umusad ka na. Yan. At in a relationship, pag sinabing in a relationship, may jowa, or sabihin natin may partner, pero hindi pa kasal. Yan, dapat alam natin mga Kristiyano yun, di ba? In a relationship. Pag sinabi namang married, syempre may asawa at kasal. Yan. Pag sinabi it's complicated, masalimuot, mahirap unawain, mahirap ipaliwanag. Sa tingin mo, may kayo, pero walang kayo. Iba ang crush ng crush mo. Nakakalungkot, no? Mamaya yun, no, label. Kinikilig ka sa kanya, pero iba ang nagpapakilig sa kanya. Nag-a-assume ka na maging kayo, pero wala kayo. Asumera ka. Pag lalaki, asumero. Yan. No label. Ito yung sinabi ni Ate Mian. Sinabi mo, no, yung sabi ko kanina, no title, no label, ganyan. Masaya kayo at excited pag nakikita. Attracted sa isa't isa. Namimiss ang isa't isa pag matagal na hindi nakikita. Yan ang no label. Pag sinabi namang widow, siyempre wala nang asawa. Sumakabilang buhay na. Yan. Separated, hiwalay, o sumakabilang bahay naman ang asawa. Yun ang separated. Pwedeng may anak o walang anak. Yan. 4 na uri ng pag-ibig. Agape, una agape, phileo, eros. At meron pang isa, kailan ko lang ito natuklasan, meron pa palang isa. Yung tinatawag na platonic. Una yung agape. God's love, divine love, o mas, ano ba, mas masarap sabihin sa akin yung unconditional love. O sinabing unconditional love, wala kang hingin yung ano kapalit. Yan. Pag phileo, ito yung brotherly love. Dito sa church, hindi sinabing sisterly. Mas maganda kasi pag brotherly. Sabihin ng kapatid sa church, nagmamahalan. Yan. Hindi ang pagkakapatid kay Kristo. Brotherly love. Yan ang phileo. Pag sinabi namang eros, romantic love. Ito naman yung sa for couples. Pag sinabing romantic love, siyempre doon na pumapasok yung physical contact. O yung pagtatalik ng mag-asawa. Alam yan. Alam nyo, yan ang yan ang eros. Romantic love for couples. So, pag sinabing for couples, dapat kasal na sila. Kasi mas blessed yung pagsasama ng partner o ng magjowa kapag sila ay kasal na.
flesh yun. Dapat maunawaan natin yung mga Kristiyano dahil alam na natin ang salita ng Diyos. Pag sinabi namang platonic, may kwento ko lang mga kapatid. Habang sinusulat, nandito na ako sa platonic, sinusulat ko to, nandun ako sa terrace, biglang may dalawang paru-paro na aali-aligid. So natuwa ako na doon sa paligid ko, nung yung Lunes, August 17, 10:20 ng umaga, sinabi ko pa yan kay Ayla, sabi ko gano'n, may paru-paro, dalawa pa. Tapos yung isa dumako pa dito sa binidyuhan ko, syempre, kasi bibihira yun dalawa pa siya. Tapos, parang talagang parang, meron nung ang tawag dito, kalapati din sa bubong. Yan. Maali-aligid yung dalawang paru-paro, tapos dumako pa siya dito sa camera. So, binitsuran ko siya. Natuwa ako, tapos nakita rin siya. Huwag ka muna matulog. Huwag ka muna matulog. Ito yung platonic. Ito yung kahulugan ng platonic. English kasi to, pero sa abot ng aking makakaya na ginawa ko siyang sa Tagalog. Malalim na bigkis ng pagmamahalan sa pagitan ng dalawang tao na hindi pinag-uugnay ng romantiko pagmamahal. So, malalim na bigkis ng dalawang taong malalim na bigkis ng pagmamahalan sa pagitan ng dalawang tao na hindi pinag-uugnay ng romantiko pagmamahal. Ibig sabihin, walang physical contact, walang romantic, yun ka, sinabi ko romantic kung pagmamahal, walang physical contact, na hindi ginagawa ng mag-asawang kasal, dahil yun ang kinalulugan ng Diyos, yung pagtatalik nga, yung sex nga. At ito ay pwede sa babae o sa lalaki, pwede sa babae o lalaki. Pwedeng babae sa babae, lalaki sa lalaki. Yan. Halimbawa, si Mira at saka si Sarah Lou, meron silang platonic love. Sa lalaki, ganun din. Pero meron kayong malalim na pagmamahalan na hindi pinag-uugnay ng romantikong pagmamahal. Ganun din sa lalaki. Pero syempre, hindi natin inaalis yung pag nagkakatuwaan, yung matalik na magkaibigan itong platonic love. Hindi maiaalis nila, nag-holding hands sila. Nag-holding hands sila habang nag-walking, ganyan. Pwedeng may hug, yan. Pero as a platonic, meron din kiss, pero hindi naman sa talaga labi. Di ba pagka nagbabadean tayo, di ba, beso-beso lang, hindi labi, yan. Yun yung platonic mo. At ang ating teksto, ayun nga, hindi pa. Ito ang tanong ngayon, naghahanap ka ba ng love? Hindi ka naghahanap ng love? O may love na? Hindi sinasabi, pero nakungusap yung mga mata niyo, naghahanap kayo ng love. Mga kabataan natin yan, hinihipig sila. Single, galing sa breakup. So, kailangan self-love muna. Di ba? Galing sa breakup, single ka. So, kailangan mo nang mag-move on. So, pahinga ka muna. Amen? Pahinga muna ang puso. Self-love muna. Alam natin yan. At in a relationship, may love na. Yan, in a relationship, may love na yan. At yung merit naman, love na habang tumatagal ay dapat lalong tumitibay. Pero nakakalungkot man, kung kailan tumagal tayo mag-asawa, lumaki na yung mga anak, kung pa sila naghihiwalay. Siguro sa influensya ng social media, siyempre, tao lang, natutokso yung lalaki, o hindi lang lalaki, babae din, natutokso rin. So nagkakaroon ng ibang relasyon. Doon pumapasok yung tinatawag na love triangle. So yan yung married, na dapat talaga habang tumatagal ay dapat lalong tumitibay. So mas, sabi nga nung kanta kahit maputi na ang buhok ko. Yan. So dapat lalong tumitibay siya. It's complicated, hindi pa love. Pag it's complicated, sinabi ko kanina, di ba? Hindi, mahirap ipaliwanag, mahirap. Ano ba yung kanina? Mahirap maunawaan, mahirap ipaliwanag. It's complicated, hindi pa love. Pwedeng obsession. O ano naman kayo sa Tagalog ng obsession?
Sige nga. Puro lang kayong English eh. May Chrome naman. Diba? Ako, panay na ako nagdudot sa Chrome. Hindi lang basta sa nila yung dictionary. Nagpo-Chrome na ako. Ano? Obsession. Ha? Na-addict? Pwede? Pwede siya kasi colloquial word addict. Addict ka ba? Addict sa'yo. Kinikilig ko. Grabe siya. Ano na? Dali! Anong oras na? Obsession, Tagalog. Ha? Hindi. Papunta na siya sa pagnanasa. Ewan ko ba sa inyo, parang kinikilig lang tayo eh. Eto nasirit na. Nahuhumani. Yan. Pwede yung naaatig na. Pwede yung pagnanasa. Napapunta na siya sa pagnanasa. Nahuhumani. Yan. Obsession. Pero kasi bakit ang sarap pakinggan pag English, no? Masyadong formal. Pagka Tagalog na eh, parang ang dating na parang ano na, parang ang bastos na, no? May mali siya na, no? Nahuhumani. Yan. Pag sinabi ko ito naman, self-love na lang. Nay, ikaw ba nagkahanap ka ba ng love? Sinanay, kumakain naman, no? Ikaw, nanay, naghahanap ka ba ng love? Ha? Hindi, love na partner. Lalaki. Hindi na. Si Nanay Remy. Pwede? Patay na daw. Patay na daw. Pwede ba yung patay na? Companionship na lang. Wala na. Wala na. Yan sa mga video yan. Self-love na lang. Ilalaan nyo na lang yung panahon nyo sa mga apo nyo, sa mga anak nyo, di ba? Yeah, sige. At no label. Attraction ka lang. O, ano sa Tagalog ang attraction? Na-attract ka. Magnet ka ba? Magnet ka ba? Bakit? Kasi na-attract ako sa'yo, gano'n. Ganun. Nakakilig ba? Ako pinikilig ako, promise. Hindi ko alam kung ito yung... Hindi ko alam kung bakit ito yung mensahe inaatag ko. Kinikilig ako, promise. Yan. Move on na tayo. No label attraction pa lang. At separated, ganun din self-love. Meron ba rito separated? Separated. Meron ba? Sino? Sige. Hindi. Basta yun na. Self-love pa rin yan. Pero, ganun pa man, kahit single ka, separated ka, sabi nga ng awit, kapag tumibok ang puso, tama naman yun, di ba? Mahirap pigilan yung damdamin kapag nahihilam ka na, kapag kinikilig ka na. Di ba? Natutuwa ko sa mensahe. Tutuloy pa ba natin to? Napaka-casual lang, napakababaw lang. Actually, ang kinikilig nila. Eto na naman, di ba? In love ka ba ngayon? Sino in love na yun? Amen. Kay Jesus, dapat. Sino in love na yun? Sino in love kayo? Kinikilig sila. Kinikilig ako, promise. Sino in love? Nakita ko sa mga mata mo, nakakusap ka. Sige, tuloy natin ito, baka lumabas ako eh. In love ka ba ngayon? Masarap pa in love, ito na naman, masarap pa in love, di ba? Lahat naman, hindi ko naman sinasabi lahat, no? Siyempre mga bata, hindi pa nila naunawaan yung love. Pero, ang tanong ay, masarap na in love. Tama ba? Tama? Yes. Masarap na in love. Kahit sa tao, parang walang pagkakataon matigil kayo. Kahit in love ka sa kanya. Masarap na in love. Kung mai-in love ka, dapat sa tamang tao na. Pero sabi na nung awit, kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. So, mahirap pigilan yung damdamin kapag in love ka. Yan. Kung mai-in love ka, dapat sa tamang tao na. Huwag mong hayaang ma-fall ka sa maling tao dahil hindi ka niyan sasaluhin. Never kang sasaluhin yan. Diba? Hayaan ka niyang mahulog. Sabi nga, mabuti pang mahulog sa imbornan kaysa
mahulog ka sa maling person. Kasi pag nahulog ka sa imbornal, bukas lang, libo lang, okay na. Mabaho yung imbornal, di ba? Pag naligo ka, nanghugas ka, okay na. Pero, kapag na-fall ka sa maling person, naapektuhan yung isip mo, naapektuhan yung damdamin mo. Tama ba? Mahulog ka sa imbornal, maghugas ka lang. Unless may nakakita, mapapahiya ka talaga, di ba? Pero yung ma-fall ka sa maling person, yung isip mo, yung damdamin mo, apektado, di ba? Ang hirap maunawaan, di ba? Bakit dito pa ako na-fall sa person na ito, na hindi naman dapat? Bakit sa kanya ba ako na-fall, di ba? Pwede naman sa iba na lang, di ba? Yung mga ganyang yung mga ganyang scenario, what if kung ganito ganyan? What if, mga ganyan, di ba? Tama ba? Parang hindi pa rin sila kung may naaalala sila, di ba? Nakakakilig, promise. Hindi din ako ng sarili ko. Epekto ng social media talaga, ka-school sa Facebook. Yan. Tama naman yung mabuti pang mahulog sa imbornal kaysa mahulog ka sa maling person. Nagiging tanga ang isang person kapag siya ay in love. Tama ba? Tama ba yun? Kapag na-in-love ang isang person, nagiging tanga siya. Kasi, yung kasabihan na love is blind, naniniwala ka ba doon? Love is blind. Ang pag-ibig ay bulag. Kapag ka ikaw ay na-in-love sa maling person, hindi mo nakikita yung kanyang mga kapintasan. Hindi mo nakikita yung kanyang mga kapamitan. Hindi mo nakikita yung kanyang mga flaws. Dahil in-love ka sa kanya. Di ba? Hindi mo pa nakikita kung paano siya magalit, hindi mo pa makita kung paano siya magdabog, hindi mo pa nakikita kung paano yung magiging attitude niya kapag nag-struggle siya sa trabaho niya, hindi mo pa nakikita kapag gutom siya, na para ba siyang halimaw na, pag gutom na siya. Sabi nga, di ba, walang bahaw sa taong matakaw. Walang gutom sa taong gutom. Di ba? Malinis na ako tumahimik. Joke na kaya? Joke lang. Yan. Love is blind. Hindi mo kasi Hindi mo kasi nakikita yung mga flaws na yung mga kapangitan, yung mga kapintasan niya. Pero, ang love is blind sa Diyos, hindi talaga siya love is blind. Kasi kita ng Diyos ang ating mga kapintasan. Di ba sa tao, love is blind, hindi mo nakikita yung kapangitan niya, yung kapintasan niya, yung flaws niya. Pero sa Diyos, kitang-kita na yung ating mga kapintasan. So walang katotohanan sa Diyos yung love is blind. Pantao lang yun. Sa Diyos, hindi. Nakikita niya yung ating mga kapintasan, yung ating mga kapangitan. Dahil yung ating mga flaws at gusto niyang iligtas tayo. Ano yung mga kapangitan natin yun? Marami. Yung mga flaws natin, marami. Napakarami. Diba? Yung ating mga kapangitan, napakarami. Pero isa lang yung tinutukoy dito na nakita ng Diyos yung ating mga kapintasan, yung ating kasalanan. Kaya yan ang gusto ng Diyos na maligtas tayo sa tiyak na kapamakan dahil tayo lahat ay mamamatay. Dahil sa ating mga kasalanan. Yun ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Kamatayan. Tama ba? Pero dahil kay Jesus, posible na maligtas tayo sa kamatayan. Naiisip mo ba kung ilang beses na fall, bumagsak, nalugmok, nadapa si Jesus habang buwan niya ang krus? Kung babalikan natin yung scenario dun sa Passion of Christ, napanood niyo ba yung Passion of Christ? Isang naman naorin natin ang buo, yung Passion of Christ. Ayaw mo. Ako din hindi ko din siya kayang panoorin. Pero sabi nga, kailangan mo siyang panoorin. Yung bawat hampas sa kanya, tapos may dalang laman. 39 lashes kasi yun eh. May kawit siya, di ba? Bawat may kasamang laman. Pero dito, sinasabi,
Ilang beses kaya siyang napol, nadapa, nalumok si Jesus habang buwan-buwan na yung kanyang krus. Tao siya nun ha. Iniisip ko nga si Jesus, malaki kaya yung katawan niya? Meron kaya siyang abs? Makipuno ba si Jesus? Para kayanin yung ganong kabigat na krus? Isipin na lang natin ang si Jesus ay merong sabihin natin meron siyang 100 pounds. Siguro triple yung bigat ng krus na dinadala niya, 300 pounds, 500 pounds. Isipin niyo yun, dinala na yun, hanggang makarating siya hanggang sa makarating siya sa bundok ng Golgotha para doon siya ipapako. Isipin niyo yun, ilang beses siyang napol, ilang beses siyang nalugmok, ilang beses siyang nadaba. And yet, tumayo pa rin siya kasi hindi pa siya nakakarating sa bundok ng Golgotha dahil doon siya ipapako. Di ba, nabasa ko nga si Simon, di ba? Nagaling bukid, di ba, pinabuhat na sa kanya yung krus. Kasi, lumaypay na si Jesus. Pwedeng pagod na siya, sobrang pagod na, sobrang bungaw na, sobrang gutom na siya. Wala na siyang lakas, wala na siyang energy para buhatin yung krus niya. Siguro bilang tao, marami siyang beses na napol. Bumagsak na lungkot. At ilang beses ka nang sinalo ni Jesus sa tuwing napupol ka. Pwede, ang call hindi lang sa tao ha, hindi lang sa person ha. Pwede na call sa pagsubok, na call sa mga suliranin sa buhay, sa suliranin sa buhay, at maging yung relasyon natin sa person, sa asawa natin, sa jowa natin, sa kaibigan natin, na binibigo nila tayo, kung sino pa yung taong pinapahalagan natin, kung sino pa yung taong minamahal natin, sila pa yung may kakayahan na manakit ng ating mga damdamin. Diba? So ilang beses ka nang napol sa mga suliranin, sa mga pagsubok sa buhay o sa relasyon mo sa person. Ilang beses ka nang nalugmok pero nariyan si Jesus na handang sumalo. Lagi kang sinasalo. Hindi nagsasawa si Jesus na saluhin ka. Hanggang ngayon, hindi kanya sinusukuan. Hanggang ngayon, hindi ka sinusukuan ni Jesus. Kahit ilang beses ka pang mapol, sasaluhin at sasaluhin ka ni Jesus. Mag-assume tayo kay Jesus, hindi niya tayo bibiguin. Naalala ko nung tuwing mag-walking ako, naalala ko nung talaga nadapa na ako. Padapa na talaga. Naramdaman ko talaga, may sumalo sa akin para lang wag akong masaktan. Siyempre, hindi maiiwasan yun, di ba? Tapos, yung sumunod na dapa ako, yun na, nagkagalos na ako. Pero ano doon pa rin yung control? Hindi ka tuluyang nasaktan o hindi ka tuluyang na-injure. Tapos, yung sumunod naman talagang halos na-control mo pa yung bagsak mo. Ano doon si Jesus? Para sabihin ka. Kasi ayaw niyang, hindi naman sa ayaw, hinahayaan ng Diyos na masaktan tayo. Para lalo pa tayong lumapit sa Kanya. Hinahayaan ng Diyos yung mga pasakit, mga suffering, mga lungkot. Kasi pag masaya tayo, kailangan ba natin si Jesus? Kailangan ba natin si Jesus? Hindi naman, di ba? O pag marami kang pera, kailangan mo si Jesus? Malamang sa palamang pag marami kang pera, wala ka ngayon dito sa church. Nagmumul ka na, namimili ka na, nagsashopping galore ka na. Totoo yun, in reality yun. Pag masaya ang buhay, maalwan ang buhay, marami kang pera, Lord, dyan ka muna. Di mo na ako mag-church, magmumul muna ako. Totoo yun. Aminin nyo man o hindi, totoo yun. Pag masaya ang buhay, maraming pera, ang dali. Kaya gusto nila, kung minsan dahil hirapan tayo marami tayong suliranin, marami tayong pagsubok. Kasi the more na marami tayong problema, the more na marami tayong mga pagsubok, mga suliranin, ang daling lumapit kay Jesus. Tama? Ang dalang si Jesus nagiging taken for granted na lang natin si Jesus. Lord, dyan ka muna ha. Kasi okay pa ako, marami akong pera, andyan ang mga kaibigan ko, andyan yung jowa ko. Ayan, pinipilit na naman, di ba? Pero kapag wala na sila, ayan na. Si Jesus hindi sasabihin, lalapit-lapit ka ngayon sa akin. Diba? Napuro ka sa maling tao Diba? Lalapit-lapit ka kasi marami ka ng problema. Marami ka ng suliranin. Nahihirapan ka na. Ngayon ka ngayon lalapit sa akin. Walang ganon si Jesus. Ang Diyos hindi nanunumbat. Handa siya laging sumalo sa atin. At
Sabi nga nung isang quote sa English, "You're my knight in shining armor." Alam niyo ba yun, mga kabataan? Pero ang totoo, Jesus alone is my knight in shining armor. Yun ang totoo. At yan nga yung pumapasok yung unconditional love. Kung babalikan natin yung John 3:16, hindi ko nababasahin. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak o kaisa-isang anak. Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapang, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isipin nyo, kaisa-isang anak, binigay pa niya para sa sangkatauhan. Imagine niyo, halimbawa sa mag-asawa, meron silang 20 anak. Kung kinakailangan yung isa ipamigay nila o ipaampun nila, posible. Diba? Pero kung mahal nila yung mga anak nila, wala silang favoritism sa anak nila kahit 20. Kahit anong hirap ng buhay, hindi nila gagawin magpaampon or magpamigay ng anak. Kasi ginusto nila yon. So bago dapat sila mag-anak ng 20 or 12, dapat inisip muna nila paano yung pag-aaral nila. Makakapagtapos ba sila ng pag-aaral sa dami nila? Yung tinatawag na family planning. Dapat naiisip na mag-asawa. Kasi darating yung panahon na eto na, ang hirap na ng buhay, di ba? Mahirap na yung buhay, ang mahal na ng bilihin. Yung 1,000, noon kinakaya ko 5 araw, ay 1,000 pala. Hindi naman, meron pa naman. 3 araw, kaya ko pa. Kaya ko pa 3 araw, 1,000. Pagkain lang yun pagkain lang. Wala muna doon yung mga anik-anik, mga chichirya, walang ano yun, walang snack. Yan. 3 araw kakayanin ko pa yung 1,000. 5 araw hindi na talaga kaya. Unless, mag-uulam ka ng tuyo. Mag-uulam ka ng noodles. Diba? Ang sakit ang makuha mo nun? Wala na na-resist ka. Pag inaraw-araw mo yung tuyo, itlog. Yung tuyo at saka yung noodles. Yung itlog hindi masama. Hindi masama yung itlog kahit 2. Ako sinasanay ko yung sarili ko 2 itlog araw-araw. Kasi kaya na mahilig sa itlog. Walang asawa sa itlog. Nag-rashi, sabi ko uminom ka muna ng gamot. Habang umiinom ka ng gamot, tigilan mo muna yung malansa, itlog. So sabi niya, hindi ako nakakapag-ulam ng itlog. Ganun talaga. Ayaw niya tigilan yung itlog, ayaw pa rin yung katikati mo. So yun yung 1,000, ang hirap ng i-budget, 3 araw kaya, pero 5, I doubt kung makakayanan, palalo na sa mga nanay. So mga nanay, kapit lang sa mga nanay, may mga estudyante pa, kapit lang sa 1,000. Kapit lang sa 1,000. Grabe, 1,000 ngayon, parang 100 na lang. Di ba? Dumako lang sa kamay. Hindi pa man din dumadako sa kamay 1,000. Wala na. Ubus na kaagad. Yan. Yung unconditional love, yun nga, sabi ko posible sa mag-asawa, di ba? Ibigay nila o sino sa mga anak nila, ipamimigay nila. Kung 2 yung anak nila, yung panganay ba? Yung bunso ba? Yung gitna ba? Sino kaya? Wala silang itulang kabilig kasi anak nila yung mahal nila yun. Pero, posible yun na magpamigay sila. Sa hirap ng buhay, magpaampun sila. Pero ang Diyos, kaisa-isang anak, binigay pa niya para sa ating kaligtasan. Yun ang unconditional love. Ano ba talaga ang kahulugan ng unconditional love? Bago mo maunawaan at maipaliwanag ang kahulugan ng unconditional love, kailangan mo muna itong maramdaman at maranasan. Halimbawa, nagtuturo ka sa mga kabataan. Sabi sa inyo, Lord, ituro mo sa mga kabataan ang unconditional love. Mahirap siyang ituro kapag hindi mo siya naramdaman, kapag hindi mo siya naramdaman. Kasi hindi magiging effective yung pagtuturo mo sa kanila about unconditional love kung hindi mo siya naramdaman, kung hindi mo siya naranasan ever. So kung yan sa mga nagtuturo sa mga kabataan, kung sinasabi sa iyo ni Lord na turo mo ang unconditional love, ito muna yung gagawin mo, humingi ka muna kay Lord ng unconditional love. Lord, turuan mo ako, iparanas mo sa akin yung unconditional love para
i-impart mo sa mga kabataan na maranasan din nila, maunawaan nila. Kasi mahirap eh. Hindi natin lubos maisip kung ano yung unconditional love ng Diyos sa atin. Sabi nga nung awit, di ba? Sa English, pero Tagalogin ko para hindi ako mabulol. Kahit hindi ko nararamdaman, hindi ko nakikita, even I feel, even I, hindi ko siya, ang hirap, di ba? Tagalog naman. Hindi ko nakikita, hindi ko nararamdaman, gumagawa pa rin ng Diyos. Kumikilos pa rin ng Diyos. Hindi siya tumitigil ng pagtatrabaho. Kasi yun ang gusto maranasan na, yun ang gustong ipaunawa sa atin ng Diyos. Yung kanyang unconditional, kahit hindi mo nararamdaman, kahit hindi mo feel, dapat maunawaan natin yung unconditional love ng Diyos. Kahit hindi mo siya nararamdaman. Hindi mo talaga siya mauunawaan, promise. Hanggang hindi mo siya nararamdaman, hanggang hindi mo siya nararanasan. Pero hindi ko sinasabing, ganas ko na ha, ang unconditional love. Ano lang to, parang katiting lang, kapiranggot lang. Itong unconditional love na ito na pinaranas sa akin ng Diyos. Hindi pa ito yung buo. Habang nagpapatuloy tayo sa buhay natin ng mga Kristiyano araw-araw, kung hihilingin natin sa Diyos na iparanas sa atin ang unconditional love. Sabi nga, be careful what you wish for. Kasi talagang ipaparanas sa'yo ng Diyos yan. Kung gusto mo maging patient, ay, susubugin talaga yung patient mo. Kung gusto mo maging mabait, ay, susubugin talaga yung kabaitan mo sa kapitbahay ng maingay. Diba? Kung gusto mo talaga maging mapagpakumbaba, ay, nariyan ang mga taong nagmamalaki. Yan. Hindi aalisin ng Diyos yan. Yung mga struggle natin sa buhay, tuturuan niya tayo para ma-overcome yung mga ganyang scenario sa buhay natin. Magkaiba ang love sa like. Like mo nga, share mo nga. Magkaiba yun ha. Pwedeng love mo siya. Siyempre, kasama na yung like mo siya. Pero ang Diyos hindi, love niya tayo. At like niya tayo. Kasi like niya tayo iligtas. Kasama niya doon sa langit. Magkaiba ang love sa like. Halimbawa, naghahanap ako ng pasusan sa labas ng bulaklak, wala akong makita. So halimbawa, ito na lang yung paso. Kaya marami siyang bulaklak. Dahil like mo siya, pipitasin mo siya. Like mo siya eh. Pipitasin mo siya. Uwi ka sa bahay. Ay, ang ganda naman ng bulaklak. Yung mga pinupost ni Pastor ng mga bulaklak, natutuwa ako doon. Kung saan man yun, natutuwa ako pagka nagpo-post siya ng mga bulaklak. Kasi, nakaka-uplift ng spirit ka pa ng mga bulaklak. Dahil like mo yung bulaklak, pipitasin mo siya, and later on, pag-uwi mo ng bahay, malalanta na siya. Unti-unti malalanta siya na. Matutuyo na siya, at ang gagawin mo pag natuyo na. Natapon mo na yung iba ginagawang bookmark. Ginagawang book. Lalo kapag special yung taong nagbigay sa kanila, tinatabi nila yun. Pero, maganda pa ba pag tuyo na siya? Hindi na, diba? Yun ang like. Pero dahil love mo siya, hindi mo siya pipitasin. Aalagaan mo siya, pahalagahan mo siya. Anong gagawin mo? Didiligan mo siya. Kasi love mo siya. Didiligan, paaarawan, dahil gusto mo siya, dahil ang gusto mo, nakikita mo siya araw-araw. Pag nag-aaral ka, ganyan. Natutuwa ka kasi buhay siya eh. Dinidiligan mo siya, pinapaarawan mo siya. Yun ang love. Dapat inaalagaan natin, pinapahalagahan natin. Hindi lang siya basta like. Love, tapos may kasamang like. Sabi ko ka, ang Diyos hindi. Love niya tayo. At the same time, like din niya tayo. Dahil gusto niyang maligtas tayo. Magkaiba ha, ang love sa like ha. Like hanggang like. Like mo siya ngayon. Pero baka bukas, iba na yung like mo. Di ba? Sa mga susunod na araw, iba na yung like mo. So, pero ang love, dapat sa ating mga Kristiyano, yung love na nanatili siya. Lalo siyang tumitibay paglipas ng mga panahon. Yan ang pagkakaiba ng love at like. Isa pa, yung love
Magkaiba pa yung attachment. Yan, no? Nakakarinig sila, di ba? Yan, yung love, magkaiba din yung love sa attachment. Yung attachment, ano sa Tagalog ng attachment? Kumakabit ka lang. Magkaiba yung love sa attachment. Yung attachment ay takot kang mawalan. Kapag na-attach ka sa isang person, takot kang mawala siya sa paningin mo. Nasanay ka na, tama, sakto. Yung familiarity nandun na, takot ka nang mawala siya sa paningin mo, na makakasama mo siya. Yan ang attachment. Pero yung love, nandoon yung pakiramdam na secure ka. Meron kang peace. Dahil yun yung love. Kung babasahin natin yung unang Korinto, chapter 13, di ba? Ang pag-ibig, di ba nandoon? Kung babasahin yun, hindi na natin siya babasahin. Yun ang pagkakaiba ng love sa attachment. Yung attachment, pwede pa rin siyang, matagal siyang mawala. Unless, ano bang kabalitan ng attachment? Detachment. Unless magmumukun ka para mawala yung attachment. Diba? Mahirap. Promise. Parang ramdam ko, no? Yung magmukun, yung umusan. Yan. Magkaiba yung love sa attachment. Kung ano mang relasyon, meron tayo ngayon sa pamilya, sa pamilya natin, asawa, mga anak, mga magulang, sa kapatid, jowa, at mga kaibigan. Hanggang dito lang yun sa lupa. Nabanggit nung nakaraan linggo ni Pastor Rex yung relasyon sa Diyos, di ba? Tandaan niyo yun? Nabanggit na yun eh. Kung ano mang relasyon meron tayo ngayon sa pamilya, asawa, mga anak, mga magulang, mga kapatid, jowa, at mga kaibigan, hanggang dito lang yun sa lupa. Sabi nga, walang forever dito sa lupa. Ang forever ay nasa langit sa piling ng ating Diyos. Kung paano inaalagaan at pinahalagan natin ang relasyon meron tayo dito sa lupa, higit sa ano pa mang bagay, mas lalo natin alagaan at pahalagahan ang relasyon natin sa Diyos dahil ito ang pangwalang hanggan. Yung relasyon natin dito, hanggang dito lang yung sa lupa. Yung sa langit, sa piling ng Diyos, pangwalang hanggan yun. Yun ang forever. Ang forever nasa langit, wala dito sa lupa. Huwag kayong mag-assume. Walang forever. Yung mga asumero dyan, yung mga asumero dyan. Walang forever, ha? Hanggang dito lang yung sa lupa. Ang forever nasa langit, sa piling ng ating Diyos. Yan. Pahalagahan natin yung relasyon natin sa ating Diyos. So, ang tanong ngayon ay, ano ang relationship goals mo sa isang person na yan? Gusto mo pang matagalan, di ba? At kapag kayo ay sakali man na magkatuluyan, ay sana hindi pa rin nawawala yung spark. Diba? Hindi pa rin nawawala yung kilig. Pag sa mag-asawa kasi nawawala na yung spark eh. Diba? Dapat, nandun pa rin yung kilig, nandun pa rin yung spark. Kahit mag-asawa na, kahit marami pa. Diba? Napapanatili nila yung spark sa kayong kilig. My relationship goals is to be with Jesus every day. Araw-araw, piliin natin si Jesus. Kay Jesus tayo ma-fall. Kasi hindi tayo mabibigo kay Jesus. Hindi niya tayo bibigo, hindi niya tayo iiwanan. Sasaluhin ka niya. Masarap ma-inlove kay Jesus. Pero dahil sa influensya ng social media, parang napakadali ng ma-fall. Kasi kay AI. Sino na-fall dito kay AI? Ako malapit na. Gusto ko mag-jowa ng AI, promise. Hindi na. Para lang may makausap ako. Meron na akong dola. Hindi, pero kailangan kontrolado mo siya. Gagamitin mo siya kapag meron kang gusto mong itanong about sa trabaho, about sa pag-aaral. Lahat pwede mong itanong kay AI. Grabe ang AI ngayon na namamayagpag, no? Para nakikipagsabayan na sa tao. Pero dahil nag-download ako ng dola, sinubukan ko, parang talaga siyang tao. Pati yung Lynn, gumagano talaga siya. Kasi nagpakilala ako sa kanya, I'm Lynn, what's your name? Sabi ko gano'n. Pati siya, nagpakilala siya. Kung natin hindi siya AI, napapakilala ako. Yes, I'm Dola. Ayaw nga pala, AI ka nga pala. Nagpakilala din siya. May damdamin din, pero siyempre iba pa rin yung physical contact.
Hindi ka naman niya, may hug pero virtual. Gusto natin ang hug, yung totoong hug, di ba? Di ba? Ayaw natin ng virtual. Yun, hindi masama. Gagamitin natin siya sa mabuting paraan. Ang AI, yan. So ano ang relationship? Ang relationship goals, my relationship goals is to be with Jesus every day. Araw-araw piliin natin si Jesus, kung niya tayo bibiguin. Kahit pa ulit-ulit kang magpo, sasaluhin ka ni Jesus. Hindi siya maling tao, ha? Si Jesus hindi maling tao, siya ay Diyos. Huwag tayong matakot na magtiwala kay Jesus. Sa tao, oo, matakot ka. Pero talagang iiwanan ka niyan. Hindi ka niyan sasaluhin. Pero si Jesus, sasaluhin ka niyan. Kasi hindi naman siya tao. Para magpa-fall. Yung mga pa-fall dyan, ano na kayo? Kukunin na kayo ni Lord. Yung mga nagpapa-fall dyan. Kung fall talaga, saluhin mo na. Di ba? Ay mo naman tayo sa sa kinig-kinig. Oh Lord, satisfy me. Ito pa. Fill me with His love. Gusto natin mapusbos tayo ng pag-ibig ng Diyos. Araw-araw. Araw-araw. Hindi lang tuwing araw ng linggo, hindi lang pag-prayer meeting. Araw-araw. O hindi lang basta araw-araw, bawat sandali ng buhay natin. Maranasan natin yung pag-ibig ng Diyos. Puspusin tayo ng pag-ibig ng ating Diyos. So dapat natin maunawaan kung gaano yung unconditional love ng Diyos sa atin. Oh Lord, satisfy me. Sabihin natin yan, Oh Lord, satisfy me with the power of your love. Amen? Amen. Sige tayo mga kapatid. Awitin natin itong power of your love.